So, Sir Reynald, welcome uli. morning po. Welcome uli dito sa Opo, sir. Batangas, ma'am. Si Sir Reynald Ilagan po. Dito po tayo sa RLI Farm. Farm, yes. So, fruit farm. Actually, yan, oo. Hindi first time ho tayo nakarating dito. So, ngayon po marami ho tayong update, sir. Oo. Marami bago. Actually, ang RLI Fruit Farm is nagkakaroon siya ng yung mga produkto out of our fruits now. Ano? Yeah. Yun ang pinaka-target namin. Mm-mm. Now, we are working na yung aming lemon na tone-tonelada will be converted into Mayor Lemon puree. Yes. Oo. Okay. So, Mayor Lemon yon na pwedeng gawing mga lemonade, pang sama kung saan-saan. And maybe in sa next makaka-develop pa na iba pang mga produkto. Tulad ng mga jam, out of the products na meron kami rito. Oo. Sali kayo. Sige, sir. Andito si attorney. Oo, nandyan. Oo, ewan ko. Siguro naghahanda ng almusal niyo. Si Toshi. Oo, tinawag ko na. Sabi ko Parating na. Parating na. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Ano sir bago natin? Ito yung ating wine. Actually, Parang bagong packaging mo. ito yung actually nagkuhan lang Ang dami. Ang dami ngayon. Ito na yung ang target kasi lahat ng prutas na meron kami Kailangan ma-process. kailangan ma-process into wine kasi overkwan Aanhin mo naman 'yon. Aanhin mo 'yon. So sa ngayon, meron akong nakabattle na ngayon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 na produkto. Iba-ibang ano na. Iba-iba na fruit wine. Actually, wala pa dyan ang fig. Meron na tayong fig. Meron na rin kayong fig. Ito, fig din, Fig. Ang dami So, tsaka yung maliliit na boting yung dalawa. So, ito na yung fig siya. Then, padalwa ng racking yata yan. Nakadalwa na. So, 5 yan. So, another 3 months bago siya may babattled. Katatapos lang, sir, ang Chico. Ang ganda. Chico to. O, tapos na yan. Nagulat ako. Ang alcohol content, nasa 40. Di ko alam kung bakit nagkaganon. Siguro dahil sa ang prutas siguro sobrang tamis. Mataas ang alcohol content. Yun, sir, Chico rin. Under process pa. Ayaw pang tumigil sa pagkuan. Ayaw pang tumigil sa pagpe-ferment. Inuubos pa yung lahat ng sugar niya dun sa loob. Pero yung isa tapos na. Sir, bawat wine, meron akong equivalent ngayon na liquor. Spirit. So, ito ang Chico liquor. Meron ding fig liquor. Ito usually 2 years siya na aging. So, meron na rin. Ito, dragon fruit. Tapos na rin ang process ng dragon fruit, Fermented na siya. So, nagkuka na lang siya. Nagpapatining. Ito, dragon fruit. Pinatitining na lang. Ito, sir, ang isa sa pinakamasarap ngayon. Ito yung mulberry wine. Mulberry. Napakasarap niya. Masarap, Sobra. sir. At nandun siya sa 25% alcohol content. Ilang years po in age itong mulberry? 2018 siya. Nakakuha na siya. So, natapos ang pagpapatining niya ng 2018. Sabi ni Sir Reynald, ito para ka lang nagbabangko ng pera. Katulad nito. Ito, paplastikan pa para hindi magdumi. Ito yung banana, 2017. Banana? Yes, Anong sir. banana to, sir? Yung ating pangkaraniwang banana. Okay. Ito yung bungulan ba? Yung may buto? Oo, parang ganon. At saka baklak. Yung matamis kasi yun. Oo.
So parang saba na lakatan, ano? Kulay niya, puti. Oo, ito bagong kan ibabattled pa rin. Pero ang akin nilalagay kasing date ko yung ready for battling na. Ayan na. Start na tayo ng taste test. Yes, sir. Nako, taste test kaagad. Kaaga. Anong wine to, sir? Banana, sir, yan. Banana. Isaw-sawan mo lang dito. Ganon? Yes, sir. Yan, okay lang. Sige pa, dami. Sige, hanggang doon sa ibabaw pa. Yan. Okay. Silipin mo, sir. Alcohol content. Ano to? Hawakan mo. Sa taas ba, sir? Yes, sir. Yung puti, yun ang kan. May kan yan, may label. 40? Yung may line, sir? Yes, sir. 40. 40% alcohol. Wow. Taas ah. Isa pa, sir. Ibang ano ulit, sir? Wine? Gusto ko patikim sa iyo to. Ito kaya ganito, sir. Yung last part na niya, hindi na nakapuno yung nung ibinattled. Yung mulberry. Yes, sir. Mulberry yan, sir. Isa sa price sa wine ko yan. Sarap. Yes, sir. Tingnan natin kung anong alcohol content, ha. Mami, nandito sila. Hello, Dito, attorney. Morning po. Sige, kunan mo na lang. Teka. Kuha kong konti, ha. Okay, tingnan. Silipin natin. Teka, hindi makita. Mas maganda to. Teka. Ayan. Ano, sir? 30, almost 35. Yes, sir. 35. 34, 35. Taas ah. Yes, sir. Malalasing ka talaga dito, sir. Alam mo yung spirit ko, yung mga liquor, Oh. mas mataas pa yung wine ko. Samantalang Kesa sa sa spirit siya, spirit. ha? Oo. Spirit yun, ha? Oo. Ibig sabihin, flavored fruit. Naturally flavored fruit na spirit. Supposed to be, mas mataas yun, eh. Kaya lang ito, with this age, 2018, So, parang 4 years. 4 years, sir, no? napakasarap, sir. Anong masasabi niyo, sir, dito? Ito, sir, gusto ko. Gusto niyo tikman? Parang, ano to, hindi ka, feeling mo hindi ka malalasing. Ma'am? Try mo. Sir, ang ganda ng bottles mo, ha? Oo, actually, may padating pa akong 300 yan. This is persimmon. Oh, persimmon. Persimmon liquor. Liquor, mas matapang to, sir. Supposed to be. Persimmon. Itong mga kwanto tira to ng pagsasalin, hindi siya nakakapuno na. That is Bignay. Big Night. Classic Big Night to. Big Night wine. Hello, attorney. Morning po. Andito na naman kami. Imported to, no? Ang persimmon na fruit. Baguio. Baguio. Yes, sir. Sa Baguio kinuha yan. Kasi malimit kami umakit ng Baguio, so marami dong mga mabubulok na. Hindi pa rin yung mga overripe na. So, yun ang Baka malasing na ako. Aga-aga. Spirit siya talaga. yes, sir. Ang aga. Ito wine to. Big Nine. Ito bago lang 2021 July. So, Parang of all the fruit wine, itong Big Nine yung unang nauso, sir, na sa Pilipinas.
Ang dati kasi nakakakuha ako ng chips, Oo. oakwood chips. So nilalagyan. Habang it aged ng mga 2 years, lalo siyang sasarap. Kasi yung mga barrel natin, gawa yun sa oakwood. So yung iba pala yung pag nasa oakwood. Di ba? Iba yung nagiging kulay, iba yung nagiging taste. So kaya pala ang barrel natin is made of oak wood. Kaya ganun. So meron namang nabibili ngayon puro mga chips. Parang pinagtapyasan ng oak wood. Siya mong ilalagay sa loob. So yung last one. oakwood, ilalagay mo talaga doon sa wine, Yes, sir? sir. Oo. Oh. Bago mo i-bottle, Oo. halimbawa, ready for bottling na, then lalagyan mo na oakwood, you will have it stay for another mga 2 years. Saka mo siya actually i-bottle. Sumasama yung lasa. Yes. Sumasama yung lasa ng oak wood. Eto mga kwanto. Eto mamaya, ibabattle ko na. Kasi sige. Dede from natin, here, sir. dadalhin dito, pag yung kwa na siya, narak na siya, Oo. dadalhin dito para to further ng yung nasa ilalim. Oo. And at the same time, may gripo siya. So, igaganon lang siya. So, usually, ganito lang siya eh. Anyway, this is para mas madali, hindi nagagamit ka ng imbudo. Okay. Diretso na dyan. Ito, 2017 banana wine. At least, sir, no? Walang nasasayang na prutas dito sa farm. Yes, sir. Supposed to be yun ang target. At dapat sana sa lahat ng ng may mga fruit farm, ganun ang gagawin. Kinakailangan halos puno para hindi magkaroon ng space Yung space kasi pwedeng mag-accumulate yung bacteria doon. So meron ka na sir 1.5 liter na banana wine. Ganito rin siya. 2017 daw pero ibang batch siya Oo. Iba yung color. Iba yung color. Nag-iba yung kanyang color hindi ko alam kung ito yung botolan o yung bakla kasi dalawa yun eh. So isang botolan, isang bakla. At meron kasi na yung ripe na ripe. Yung kasi pag ripe na ripe nag-iiba rin yung color eh. So there's possibility. Baka it's more ripe ito, sir. Yan, oo. More ripe at ibang saging may kasamang saba, ganun. Oo. But ito, sir, super ganda ng niya, yung texture, yung color. Parang yellow green, parang green. Depende sa sa prutas. Ang pinakamahalaga kasi sa fruit, yung tinatawag na how you will be preparing the mids. Sa mass, yung mass. Yung mass, yung mixture na ready for application ng yeast, ng wine yeast. Yun ang isa sa pinakamahirap na parte. Kasi pwedeng bago mo maisalin yun, mabulok na siya. Kaya kinakailangan siya talagang papatayin mo yung bakterya. At ang isa pa rin pinakamahalagang alamin ay kung paano naman before bottling mapatay mo lahat ang yeast at bakterya. Kasi kapag doon ka nagkamali, yung pinaghirapan mo, yung pinunuhanan mo, lahat yun magiging Ilang beses na sila nung ako'y nagsisimula, ilang beses na ako nabulukan ng ganon. So, very important na mai-preserve mo yung lasa at saka yung na hindi siya mabulok, hindi siya mag-turn into vinegar. Yun ang pinakamahalaga. Magiging vinegar. Sayang kasi ang trabaho. Ay, biro mo sir, nagtrabaho ka ng 7 buwan para sa isang matapos yung racking niya. Pagkatapos mabubulok. At pagkatapos sasabog. Sasabog tong bote? Yes sir.
There is time na nasabugan din ako. Kasi may yeast pa pala sa loob. Hindi ko totally napatay yung yeast. So, napakamahal pa na. Galing pa naman yung Kwan, Bisaya. Panahon sir ng Kastila yan. Itong bote. Itong bote, yan ay ginamit nung isang bayan sa Leyte. Oh. Yung kanya daw lolo ng lolo niya, panahon ng Kastila, nagagawa ng mga vinegar ng alak. At Talagang. nakuha niya yan sa kanilang pinaka-dagyon, parang ganon, na punong-puno ito ng Kwan, ng mga mancha na, pati loob. Lininis nyo. Joy. Magaling ang Joy. Hindi ako nagpo-promote ng Joy, ha? Ang bote, kapag nilagyan mo ng Joy, ini-apply mo rito sa loob lahat, patutuloyin mo lang gayon, paikutin mo para umapply yung Joy. Oh. Stay it for, sabihin natin 24 or 48 hours. Pag niluglugan mo yon, malinis na ang loob. Malinis na. Yes. Kahit gano'ng karumi ang isang bote, kahit nakabuong sa lupa. Ang importante lang, lahat ng lugar ay magkaroon Malagyan. ng Joy. Ikot lang naman sir yun eh. Tapos yung sobra, isasali mo sa kabila. Ganun. Yun ulit. Yan. Ang iba hindi pa napapalitan ng label. Yung old pa. Yung old pa. Yes, sir. Ibang kulay. So, ilang flavors na po lahat kayo lahat, sir? 15 na yan. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Kung ano yung kulay niya, katulad nito. Ito, mulberry wine. Mga una kong gawa. Kung pa to. Mga hilaw-hilaw pa yung aking napanguha. Kaya ganito. Ngayon, puro ko na. At saka noon, pag nanguha ko, pinaprocess agad. Ngayon, talagang hinog ang kinukuha. Tapos, inilalagay siya sa kwan, sa freezer, until such time na yung muli talaga yung number of kilos. Oh. So, eto siya, kwan pa siya. Hindi pa ganong mga hinog. So, mas maganda, sir, yung hinog na hinog siya. Kasi yung kulay. Yung kulay. Yes, sir. Ang mulberry talaga ay may natural color na black na black. Ito fig. Kay sir, tikman nyo. Pero na yan, sir? Yes, sir. Okay na yan? Pinanayapan na. Second rack na to. Oh, okay, see. Hindi pa lang itong final niya. Tikman nyo na ang pan. Tip mo na. Oo. Nalasing na tayo. Pig, wala pa sigurong may pig wine. Okay, sir. Tama. Wala pang may pig wine. Wala nang may pig farm talagang tunay eh. Tapos pig wine na. May mga nagpuka nito, yung mga kasamahan ko sa pig enthusiast na nagpapareserve nito. Hindi ko pa. Ano sir ang lasa? May asim sa sir. May asim. Nakuha pa yan eh. Hindi pa ganong natining. Ano sir ang alcohol content? Tay, ilawan kita. Ano, sir? 26. 26. 26. Ay, yung flavor niya kasi bago lang siya. So, tataas stabilize pa siya. Tataas siya later. Oo. Ang Mayer Lemon kasi, hindi siya kasi pwedeng gawing wine. Ganun ho ba, sir? Yes, sir. Bakit, Maasim sir? siya eh. Maasim masyado. Wala siyang tamis. Puro acid siya eh.
I see. Kasi itong ibang prutas, nilalagyan siya talaga ng citric acid sadya. Para magkaroon ng tinatawag na medyo sour taste na later on may stabilize. Ganun, sir. Ay, ang Mayor Lemon, wala siyang sugar. So, kung gusto mong gagawa ng Mayor Lemon, ang problema nung pupunuin mo ng asukal. Pero after that, nandun pa rin yung asim. So, hindi siya pwedeng gawin. Yun lang may tamis, sir. Ang pwedeng gawin. Kapag walang tamis. Ano, sir, ang pinakamasarap na natikman mo? Ngayon, sir, natikim mo? I think yung ano, parang yung, ano yung unang-unang tinikman natin? Mulberry. 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 Ito rin yung nagusto ng iba. Ang donation ko rito, 2,000 pesos. Ang isang pan. Halimbawa, pag merong uusap nito, sabi ko donation muna, 2,000 na isang bottle. Parang ganun. Pero hindi pa actually talaga nagkukan. Parang pag mayroong bigang uusap parang nakakalungkot umalis. Hindi pa naman hindi pa nagbibili pero nakakalungkot pag may umaalis ano. Kaya padami ng padami. Ito tunay na mangga. Totoo. Pero meron tinatawag na meron sir na Indian mango. Ah, okay. Anong mas masarap? Magkaiba. Masarap kasi ang ang ng Indian mango May konting may twist na konti. Dragon fruit, sir. Dragon fruit. Nung una, hindi pa ako ganung kakuan Siguro kung mapapansin ninyo, ito pa na to, banana na to. Maganda na yan. Ito, mga una to. Ito, rice. Ginagamit sa cooking. Kung gusto mo ng wine for cooking, ito Rice siya, sir. wine. Very thick. Yan Pag yan ang inihalo mo sa pagkain, sa pagluluto, napakasarap na, sir, nito. Hindi actually siya for inumin. This is meron akong for inumin. Ito for siya. For kitchen. Ito santol. Wala yata rin yung santol, Itong santol, kita mo, May ano? kung sa kanay palbits, Oo. may latak. Nandiyan pa siya. Pero wala namang problema yan kasi kanyan, latak lang siya. Mga unang mga gawa. Later on pala nakukuha mo rin siya, na perfect mo siya talaga, para magkaroon ng isang malinaw na pan. So, ang dito namin, lahat ng aming produce, may wine. At saka meron liquor and spirit. Yun ang target. Di ba, sir, sabi mo marami ka pang wine sa hotel? Yes, sir. Meron pa rin wine. Target ko, paano ko naman dadalhin, mapupuno yan. Meron pa rin dong mga actually 2017 hindi pa rin siya na ibabattle. Hanggang ngayon? Yes, nung nakaraan kasi, sir, masyadong naging busy. So, kaya iniisa sa kondalhin dito para i-battle siya. Kaya mga age na siya. Hindi Talaga. naman masisira yon. Hindi, sir. Alak kasi siya Ito nga, sir, ang pinaka-importante Wine, mostly, pag binuksan mo, lalo na yung mga katulad ng mga yan. Oo. Yan. Mumurahin lang naman yun Pag binuksan mo, kailangan refrigerate mo. Aasim na yan most wine, ang pinakamahalaga, yung tinatawag na preservation.
pag hindi mo pinag-aralan ng todo ang preservation ng wine mo, doon ka sir may problema. Yung iba, pinapasteurize, heating, pero pag heating kasi, pangit. So, meron naman tayong mga preservative na pwedeng gamitin. Yun ang pinakamahalaga. Preservation. Siguro, mga next year, baka pag nakumpleto na ang mga kaniyan, full market na talaga. Tapos yung target na Mayor Lemon Puree, yun ang isang target ni Mrs. Inihintay lang namin yung mga bottles niya. Iba kasi yung bottles niya, yung mga ganyan. So, itong mga una, sir, magaganda. Kasi, bihani ang ginamit ko. To add yung bricks. Hindi siya sugar. Bihani. Kaya nakalagay, and bihani. Meron nga pala kung isa rito. Ito yung, actually, sabi ko nga sa inyo, this is soursop with beef propolis. Soursop, guyabano. Guyabano. Guyabano plus another 2 fruits, ano? Yun ang secret ko. 2 fruits. At meron siyang bee honey at saka bee pollen. Plus yung 2 prutas. Ang bee propolis, ito yung number 1 na as per study ng UP, siya yung pumapatay sa mga cancer cell. Ito yung ano nyo, yung for And at the cancer. same time, ang soursop, yung guyabano, mayroon daw tawag doon, flavonoid siya ba, na talagang pinapatay niya yung cancer cell. At ito yung kaya nakapagsimula ako dahil meron kaming cancer survivor. Yun, na ngayon ay malaki na siya, no? Kaya, siguro kaya natuto kong mag-ferment, ano? Kasi ang fermentation daw, nakakadagdag siya ng, namumultiply niya yung tinatawag na quality, ano, na healing quality ng isang prutas. Fermentation. Namumultiply siya ng kahit na times 10 hanggang times 20, 100 ang isang pan. Kung gusto mong lumago ang halaman, mag-ferment ka ng katas ng saging. Kasi ang saging ay may properties na mabilis siyang tutubo. I see. Kasi pag putol mo ng saging, lalabas agad Ang yung bilis. ubod niya. Apo, yung ganun. So kukunin mo yung kanyang properties na yon, ipe-ferment mo, iinom mo sa mga hayop mo, ganun siya kabilis lalaki. Sir, kunin muna kayo. So yung mga saging na ano sir, pwede yung mga halimbawa nakunan mo na ng prutas. Yes, sir. Yung katawan. So, ang gagawin mo lang doon, tatadtarin mo lang yung katawan niya, yung hanggang sa pinakaubod, ano? Ilalagay mo sa isang, drum natin ng chlorine. Lalamasin mo rin talagang para kumatas. Then, lalagyan mo siya ng molasses. Molasses. Stay it for siguro, pwede a month, ganyan. Then, saka mo siya kukunin yung molasses. Nakatas na niya. Iyon na. Yun ngayon ang Yun ang dadagdagan mo ng dilute mo with water. At yun ang gagamitin mo siya. Spray or dilig? Pwedeng pandilig sa halaman, pwedeng painom sa mga hayop. I see. Parang ating mga foliar siya. Nagiging foliar. Fertilizer. Marami sir, ganun lahat sa organic farming. Kami yung gumagawa ng foliar namin. Fertilizer. From extract. Halimbawa, yung sinangag na balat ng itlog. Itlog? Yung shell? Yung shell. Isasangag mo yan. Then, dudurugin. Lalagyan mo ng molasses. Ipe-ferment. Lagyan mo ng konti tubig. I-ferment mo. Then, meron ka ng pang-calcium additives. Calcium naman. Calcium, yes sir.
So, yun ang mga nasa mga nasa Rare Fruit Society, nasa mga mga namin, Asosasyon Bonfa, Batangas Organic and Natural Farming. Si Toshi, siya ang nagmamanage ng hotel nila sa... Anong pangalan ng hotel niyo? Classic Hotel sa Batangas City. Ang daming bunga ng ngayon. Ng Ng lemon. lemon, sobra. Ang lemon dito siguro sa oras na ito, kaya kang makapag-harvest ng mga more than 2 tons. Grabe. Ganun katindi. At pag nakita mo ron, Malalaglag na. yes, so, kaya nga hinihintay namin yung bottles Oo. para makapag-start. Ito, mulberry Oh. jam, tikman niya. Gaano kadaming ano yan, sir? Jam? Buo Prutas. siya eh. Puno siya ng jam. Puno siya ng prutas. Oo. Pwede masarap yan dito, sir. Yes, sir. Tikman niyo to. Dalawa yung kan eh. 2 beses gumawa ng ganyan. Mm. Parang yung isa mas thick. Justin. Yan siguro try hindi mo. ganong katamis yan. Okay. Dalawang kwan yung kanya. Isa yung super thick. Buo-buo siya, no, sir? Oo. Yung fruit. Justin, no? Ang bango, no, sir? Kahit water lang siya. Ang bango. Yung iba kasi mahilig silang uminom ng tubig with lemon water, ano? Mm. Eh, kaya bumibili. Mabango. Masarap, sir. Sir, may seedling ka niyan? Pananim na, sir. Sige, sir. Oo naman. Magtatanim ako sa farm. Oo. Ilan ang gusto mo? Nahiya naman ako, sir. Pag madami. Kaya padalhan kita. Tapos, meron ako dong mga marketed. Mm. Pero yung namumunga na mismo, magdala ka. Sa farm ko kasi, sir, gagawa ko ng siguro isang space. Lahat ng napuntahan kong farm na binigyan ako, andun yung pangalan ng farm. Ganon. Para pag may tour, Tanay, sir. Para pag may tourist, makikita nila yung sino yung mga farms nang galing. Meron ako rito na isang pomelo. Na walang may pomelo sa Pilipinas, kundi ako lang. Yung sa inyo, sir, yung Ang ano? pangalan namin no Ray Lorlin. Pag Pag may bumibili sir noon, 3K. wow. Ito sir yun, no? Ito yon. Palagay ko, ito na ipadala ko sa iyo. Wow. At bukod na ng lemon, ha? Sir, thank you so much. Kilala mo ba ang bago? Yes, sir. Bago. Yung ginugulay? Ginugulay. Masarap Meron yun. Wala, sir. Rare sir yun. Rare. Oo. Alam mo kung bakit rare? Sa 1,000 buto na itatanim mo, Mm. 1 year siya bago mag-germinate. Hmm? Ang mortality niya ay nando sa 99%. Yes. Talaga, sir? Asan po yung bago? Ito, sir. Ito, sir. Usually, nakukuha nila yung seedling na yan sa mga gubat na may Gubat. puno ng bago. Mm-mm. Yung milaglag. Oo. So, bihira din lang yung tumutuo. Pero, tuwing tag-ulan, nangunguha sila ng ganyan. Ang akin, hindi. Marcot. Propagate. Marcot. Marcot. Kasi, nagtanim ako, kumuha ko sa UP, Los Baños ng mga, siguro may 2,000 kanyon. Mm-mm. Inilagay ko sa isang plot talaga. Mm-mm. 1 taon, sir, walang tumubo kahit isa. 1 taon. Sabi ko, teka, paano ipopropagate ito? Sinubukan ko ang Nag-market ka. Successful, sir. Successful siya. Natikman ko yun, sir, sa Mindoro. Sa Mindoro yata pinicture. Mindoro sa Lubang Island. Ikaw ba nagpicture nun? Hindi, sir. Hindi pa. Pero may nagpicture. Sa Lubang Island, kinukuha lang sa bundok. Tinatalbusan lang. Yes, sir. Mm-mm. Dito sa amin, nasa tabi siya ng lutuan ng tungko. Mm. Usually, para madaling kuko. Kuha ka na lang. Pitas ka. Meron ako dong super laki na ang katawan niya kaganyan. Tingnan nga natin, sir.
Na kung kaya mong dalhin, dalhin mo. Wag na. Hindi, kung kaya mong dalhin. Kasi siya kasi nandun sa harap ng bahay, ano. Ilang puno to. Sa hotel ko niya, napakaraming puno. Siguro may 30. Wala kang mabibilang sir nito ng puno nito kasi rare nga siya. Wow. Kung madadala mo itong isang punong ito, or ito, pipili ka, napakaganda sir. Pinuputol talaga siya ng ganyan, tapos magkakaroon ulit siya ng bagong suloy. Ganda. Iyan ang isang napakapana. Kasi pinuka yan, kasama ugat at inilagay dyan. Kaya yan napakaganda na sir. Kung kaya mong dalhin, ito maganda to. Ito ganda rin. Hindi ganong mataas ang Parang ornamental plants. Parang bonsai. Ito mataas to eh. Kaya sir yun. Tines kong kaya. Oo, kaya. Ito naman ang aking... dito umubos ako ng malaking pera. Oh. Parang pa-4 na beses na to. Siguro may 100,000 sir na ubos ko rito. Hindi ko na sinasabi kayo mo. Nakailang pakwan ako galing Baguio. Blueberry sir yan. Blueberry. Ang isang naging problema, hindi ko alam kung bakit pagdadating dito sa Kapatagan, Nang matay. Ayaw mamunga. Ito last batch ko to. Almost a year. Parang ang nakita ko, parang buhay naman siya. Pero doon, ginawa ko pa siya ng greenhouse talaga sa hotel. Nangamatay din. Namatay din. Yes. Pakwan na to, palima yata to, palimang batch Sir, may na. bunga oh. Oh, yes sir. Yan ang, meron akong blueberry doon. Kaya lang, sinamahan ko ng lipote. Lipote. Oh. Kasi, magandang bunga niyan. Ang problema lang, yung gasa pumupunta rito, pag hinug na, tinukuha. Kinukuha. Blueberry sir yan. Nakita mo, Justin, yung bunga? Oh? Maraming mamunga sir yan. Sir, nung umakyat ako ng Mount Apo, pagdating namin doon sa Lake Venado, there's another an hour or 2 hours hike going to the summit. Malamig sir doon, no? But going to the summit, may shrub na berries Oo. na pwedeng kainin. Oo. O, pag napapagod ako, kumakain kami. Ba't di ka kumuha ng panon? Hindi ko naisip yan, sir. Siguro sampinit. I don't know. Sampinit siya, isang napakagandang kanyan eh. Berry. May tinik. Hindi ko matandaan, sir. Ganito lang. Yes sir. Pero- Sampinit sir. Punong-puno ng bunga. Yes, yan ang sinasabi nila eh. maliliit. Totoo, may lugar daw na wild lang siyang tumutubo. Oo. Kung ang gandang gawing wine. Ang dami, sir. Ang Hindi dami. ako niyan, Oo. hindi ko lang nakabunga. Tinanggal ko kasi kumakalat yung tinik na niya. Oo. Tapos walang bunga. Parang tinanggal ko na siya. Pero parang may buhay pa dun sa hotel eh. Ito rin yung Suriname. Suriname. Walang bunga. Walang bunga nga yan. Oo. Parang tatikman ko to, sir, nung unang punta ko Suriname dito. cherry, yan ang isa sa gusto kong gawing wine din. Oo. Ito yung Suriname cherry. This one. Oo. Para siyang ornamental Pag inilagay mo plants, siya wag sa maliit. sa lupa, mamumunga na yan. Ganito lang gawin mo, putulin lang. Putol. Parang mulberry management din. Siya. Bubunga na agad siya. Sir, itong egg na to, galing dito sa farm. Yes, sir. Galing dito sa farm yan. Target pa namin dito yung mga produkto ng farm. Number 1, wine. Gusto ko ipakita na there is no oversupply, kasi pwede mo siyang i-process. Ay, ito ang product. Yung kaninang manok yan. Pwede mo siyang i-process into something mas maganda. Wine. Value adding. Yes. Yung kasi ang maganda sa wine, walang expiration. Sir, walang expiration siya. Habang tumatagal, sumasarap. Kita mo yung banana? 2017, sir. Meron ako dyan, 2016 yung sigurong sour soap. Mga 2016 yan. Meron akong 2015, hindi ko na lang makita kung nasaan yung mga simula ko ng paggawa ng wine. Pero, ang paggawa kasi sa ng wine,
dapat ikaw'y desididong gumawa ng wine kahit na pang sarili lang. Kasi pamatagalan, walang shortcut. Desidido kang gumawa ng wine. Kinakailangan mong ihanda ang mga gamit. Kailangan meron kang tinatawag na yung airlock. Ginagamit mo katulad nung nasa ibabaw, airlock yon. Dapat meron ka ring bote na malilinis. Dapat meron kang pan-disinfect ng bote at saka nung wine at saka yung mask mo, yung gagamitin mo sa ano. Dapat meron ka ring corker, sir. Dapat meron ka ring pang-selyo. So, dapat at saka meron kang pantingin kung gaano katamis ang isang prutas na ang ginawa mong mask. Kasi pag hindi mo na-reach yung tamis na yon, eh, hindi mo ma-get yung tama mong alcohol content. So yung sweetness niya before mo siya i-ferment. Yes, sir. Kailangan ma-establish mo. At pag na-establish mo, kailangan patayin mo muna yung mga wild yeast. Kasi yung sugar content, yung sweetness niya, yun ang may convert into Alcohol. Yes, sir. Kaya It's the same thing pag hindi mo ginawang alcohol at naging vinegar, yun ding sweetness niya, yun din yung magiging vinegar. Yes, sir. Kapag napasobra ka, hindi mo napatay yung yeast after ng fermentation ng wine, it will turn sour. Alcohol. Vinegar na siya. Ang vinegar kasi, mas kakonti yung sugar content. Kung mga nandun siya, yung 12 bricks, okay na yung gawin mong sugar. Pero usually, pag wine, mas ang gagamitin mo, kailangan at least mga nandun sa 25 bricks ang sugar content. Kasi heating kills those mga nutrients, merong nananatili pero mostly pinapatay niya because of that heating. Ang natitira na lang yung alcohol. Ay samantalang ito, sir, fruit wine natin, kung ang nutrients ng mulberry 10, nandun pa mamumultiply because of fermentation. Kung siya may cancer properties, killing cancer cell properties, mas titindi yung kanyang killing cancer cell properties killing noon ng several times pa. Kasi mulberry, alam natin na may mga kanyan, yung guyabano, nandun yung flavonoids ba niya yun na nag-tickle ng cancer. Yung propolis natin. Sir, yung mga melon, watermelon, ganyan, pwedeng iwan yung mga yan? Yes, sir, pwede. Pwede rin. Yes, sir, pwede. Pwede siyang i-wine. Pakwan, honeydew, mga ganyan. Kasi marami siyang katas mas maganda nga yun. Yun mismong katas niya. Siguro a little part water, then sugar. Pero pag mataas na yung kanyang sugar content, at aabot na ng mga 20 bricks, diretso na sa fermentation nun. Lahat, sir, ng prutas. Tomato. Yes, sir, maganda rin yan. May tamis kasi yan Yes, sir, may tamis. Kaya nga, masarap din yung tomato wine. Kasi hindi naman siya kasing asim ng Meyer lemon. Yes, sir. Ang iba nga, kinakain yan Calamansi. Hindi pwede, sir. Hindi pwede. Kasi acid na yan Ako na yan. Kabarkada na yan ng mga citric acid na kwan. I see. Asim na, sir. Basta't mga citrus, Pag hindi sobrang pwede. asim na. Lahat, sir, ng citrus. Lahat ng citrus. Yes, sir. Pero lang yung mga matatamis na citrus, Pero pag maasim, hindi, sir. Makwan na. Ang mangyayari na yan, yung asim na lang na flavor ang makukuha mo. Wala na yung nutrients niyan. Kasi acid, hindi naman magto-turn into alkaline yan. Marami pa, sir, dito. Katulad ng yung abyo.
Marami akong tanim na nagsisimula ng mamunga. Yung Suriname cherry, acerola cherry. Ano pa ba ang nandito? Durian, kung sakali. Coffee, ang gusto kong gawin, Coffee. pero kung siya, liquor. Liquor. Spirit siya. Coffee, liquor and spirit siya. Coconut. Meron na po. Marami akong Pwede? coco wine. Oo. Wow. So, marami pong coco wine. Ayun, madami yun, sir, kasi masabaw. Oo, marami nasa hotel. Kaya lang, parang lasang tubay. Parang tuba. Parang tuba siya. Pero masarap din naman siya. Kasi coconut eh. Tapos hindi mo naman na-distilled. So, ang importante rin, yung paglalagyan natin bote ay disinfected. Ang ginagamit nila, pinakukuluan nila. Which is not good, ano, kasi yung magkakaroon siya ng settlement doon, yung parang scale doon sa bote. So, pinakamagandang panlinis, alcohol. Alcohol. Yes. Alcohol na yung wine, yung alak din. Yes. Lambanog. Lambanog. Yes, panlinis. Kahit meter ang Totoo konti, pala okay lang yun. yun. Totoo pala yun, sir. Yes, sir. Pandisinfect. Yun din ang ginagawa kong pandisinfect. Yung Nipa wine, pwede rin yun. Pwede rin, sir. Pan-disinfect. Pandisinfect. Basta pupunin mo yung boting lalagyan ko niyan, pinupuno ko. Then, ita-transfer doon sa susunod. Susunod. Ita-transfer. Disinfect na yun, sir. Kaysa yung hugasan, yung tubig, meron ding mikrobyo. Oo. Eto sigurado patay ang Lahat. mikrobyo. Dahil alcohol. Sir, ano ang mga pwede nating ipakita na process? Kung ano yung available lang. Just for them to give an idea. Yung hindi trade secret.